At sa puntong ito, makakausap natin si Professor Rabi Angcal ng Office of the BTC Chairman at ang tagapagsalita ng Pamilya Jaafar. Magandang tanghali po sa inyo, Professor Angcal. Magandang tanghali po naman sa lahat ng nakaantabi at nakikinig sa inyo pong mabuting programa. Opo, unang-una po nakikiramay po kami sa pagpanaw ni Ghazali Jaafar. Kumusta po ang Pamilya Jaafar ngayon kasunod nitong malungkot na pangyayari? Unang-una po ay ang buong pamilya ng pumanaw na si First Vice Chairman Ghazali Jaafar ay pinapaabot po sa lahat ang kanilang taus-pusong pagtanggap at pasasalamat doon po sa mga nagpadala ng condolences at pakikiramay dito po sa pagpanaw ng First Vice Chairman Ghazali Jaafar. Bago po pumanaw ang First Vice Chairman, talagang matindi yung trabaho na kanyang ginampanan para talaga maaprobahan yung BOL. So kahit na medyo may mga nararamdaman na siya, tuloy pa rin yung kanyang ginawang effort para talagang maipasa ito? Opo, ako po ang kanyang chief of staff sa kanyang opisina. Hindi po ako naiwalay. Bago po siya maging BTC chairman, ako rin po ang senior head ng secretariat ng Office of the First Vice Chairman ng MILF Central Committee ni Ghazali Jaafar. At ako po ay matagal na panahon ay naninilbihan sa kanya bilang staff niya po, senior staff sa opisina niya. At sa mga pagsasama po namin ay wala pong karamdaman si First Vice Chairman. Patunay nga po dito ay wala pong ni isang medical record. Hindi po siya na hospital, hindi po siya na check up sa matagal na panahon. Ngunit nagsimula po ang kanyang karamdaman. Sanhi siguro nang meron na po siyang edad at nabigyan ng napakahirap na task po yung pong pagiging chairman ng BTC. At alam po natin na ito pong trabaho ng BTC ay upang itawid ang Bangsamoro Basic Law upang maging ganap na batas sa Congress of the Philippines. Sa First Vice Chairman po, malimit po na sinasabi niya na ito po ang pinakamahirap na party ng kanilang struggle, yung pong pagsulong ng Bangsamoro Basic Law upang ito'y magiging ganap na batas. At nagsimula po ito noong matapos po ang BICAM committee meeting at alam po natin napaka-rigid yun. Na oobserbahan po namin ang rigid na session ng BICAM. Opo. Magmula alas 10 matapos po yan alauna ng madaling araw. At nakatutok po siya roon? Opo. Uuwi pa siya po ng hotel niya pagdating po mga 3 o'clock na po. At pag umaga naman po sa early in the morning ay tumatawag po ang mga iba't ibang mga mamamahayag upang kumustahin ito at hindi naman po niya matanggihan ito. Sa madalit sabi, masyado po siyang nagkaroon ng pressure, nagkaroon ng tinatawag nating kapaguran, nalilate sa pagtulog, nalilate sa pagkain. At siguro sanhi ng kanyang katandaan na po ay yun po ang naging dahilan yung over-fatigue at iba pa yung pressure. At doon na po napansin namin na pagkatapos po ng BICAM at naitawid na po ni Bangsamoro Transition Commission Chairman Ghazali Jaafar, 10 ng kanilang mga kasamahan. Pagkatapos po ay napansin po namin na medyo matamlay siya, humihina po. At hinimok po namin na magpasuri sa dalubhasa, sa doktor. Bagamat sa tanang buhay niya, hindi pa po siya nakapacheck up. At mabuti na kumbinsi namin na magpatingin sa dalubhasa at yun na nga nagpatingin sa tulong po ng noon po ay Chief of Staff po ng Armed Forces of the Philippines, si General Galvez. At tumulong po pati na po si Mig Zubiri na may pakonsulta siya sa St. Luke Hospital dyan sa Manila. At nung masuri po siya ng mga dalubhasa, in-advisean po na magpa-admit. At na-admit siya upang obserbahan. At doon na po natuklasan na meron po siyang karamdaman sa puso. At agad na tinrabaho po ng OPAP Secretary at ng mga kaibigan niyang mga senador na mapunta po siya sa Philippine Heart Center. At doon nga po nagkaroon ng bypass operation siya. At pagkatapos po noon ay gumaling naman, pansamantalang gumaling siya. Katunayan po, nung magaling na po siya, ay umuwi dito sa Bangsamoro, sa Mindanao, at nagtrabaho po rin siya
na para po maitawid ang plebiscite. Nagkampanya po siya kasi alam po natin na hindi po may implement ang Bangsamoro Organic Law kapag hindi po na-ratify ng taong bayan sa pamamagitan ng plebiscite. Kaya po nagtrabaho siya, wala po rin siyang pahinga. Marami po siyang napuntahan ng mga munisipyo, mga tao na nagtitipon at inimbitahan siya at pumupunta rin siya. At ito na nga, nung maitawid na ang plebiscite at na-ratify na, muli napansin po namin na siya po ay humihina at humihina na rin. At inimok namin na ibalik sa ospital, nandiyan na po sa Davao. Mga 3 araw mula ngayon ay naipunta sa Davao. At pagpasok niya sa ospital ay hindi po nagtagal. Napasok na po siya sa ICU. At yun na nga, kaninang gabi, ayun na po ang nangyari, ay hindi na po niya nakayanan, hindi na po niya napaglabanan yung tadhana at ito nga namayapan na po ang First Vice Chairman ng Moro Islamic Liberation Front. Ano po naging huling bilin itong si Vice Chairman Jaafar sa inyo po patungkol dito sa itinawid niyang napakahalagang batas para po dyan sa Mindanao? Alam po niyo, si First Vice Chairman ay bagkos siya po ay nagsumikap na may pasa po ito upang maitatag ang Bangsamoro government. Siya po ay nagsabi noon na pag naipasa na niya po ito at may tawid na, hindi na po siya hahawak ng posisyon sa Bangsamoro government na itatatag. Bagkos bibigyan po niya ng priority ang kanyang pamilya at ang kanyang sarili. Ganon po ang parati niyang sinasabi ngunit hindi po niya ito naiwasan sapagkat alam po niyo, collective ang decision ng Central Committee ng MILF at hindi po pumayag ang pamunuan ng Central Committee na hindi po siya malagay sa ma-appoint na DTA member at katunayan nga hinirang po ng member ng Central Committee ng MILF na maging speaker po ng Parliament ng Bangsamoro. At kabilang po sa mga tagubili niya na ngayon nagiging batganap na batas at may patupad na ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at may tatag na rin ang Bangsamoro government. Kabilin-bilinan po niya na ikampanya po ng pagsuporta ng taong bayan dito, maging Muslim, Christian o at IPs sa Bangsamoro homeland ay tinagubilan niya na magkampanya po na suportahan itong Bangsamoro government sapagkat ang anya po sabi niya, ito po hindi para lamang sa nangilan-ilan, hindi po para ito sa MILF, hindi para sa MNLF, hindi po sa anumang grupo, ngunit ito ay para po doon sa matagal ng mga taong naghihirap, sanhi ng matagal na labanan dito sa Mindanao at pagkakataon na po ito na upang mabigyan sila ng tinatawag na peace of mind, mabigyan sila ng karangyaan sa buhay sa pamamagitan ng Bangsamoro government. At yan po ang kanyang magiging legacy sa kanyang pagpanaw. Muli po maraming salamat at muli pong pakikiramay sa inyong pamilya at sa buong BTC. Salamat po sa pamilya po niya. Ulitin po namin na malugod at taos-pusong tinatanggap ng kanyang pamilya ang anumang pakikiramay dito po sa pagpanaw ng First Vice Chairman. At sinasamantala po rin namin ang pagkakataong ito na iparating ang pasasalamat sa lahat ng mga naging kaibigan, Muslim, Christian man, mga politiko na tumulong po sa pagtawid ng Bangsamoro Organic Law upang maging ito'y ganap na isang batas. Kasama rin po na pinapasalamatan ng kanyang pamilya ang mga media, kabilang na po kayo sapagkat alam po ni First Vice Chairman, malimit po niyang sinasabi ito, na sa tulong ng media ng pagpaparating ng tamang informasyon sa taong bayan ay ito na po naging resulta nito ay maganda sapagkat na-ratify po ng taong bayan yung Bangsamoro Organic Law. Muli po, maraming salamat sa pagkakataong ipinaghandog niyo. Salamat po. Si Professor Rabi Angkal ang tagapagsalita ng Pamilya Jaafar.